Ihahatid sa inyo ng DepEd Region 10 Bigaten at Sangay ng Oroquieta City. Sundan ang bawat paglipad ng mga pangarap sa kabila ng balakid sa hindi umaayong ihip ng hangin. Sabay-sabay nating liparin ang kwento ng tagumpay sa likod ng rehas na bakal, naglalagas na dahon, at naiibang dulo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Lahat ay dapat umangat. Ihahatid sa inyo ng DepEd Region 10 Bigaten at Sangay ng Oroquieta City. Sundan ang bawat paglipad ng mga pangarap sa kabila ng balakid sa hindi umaayong ihip ng hangin. Sabay-sabay nating liparin ang kwento ng tagumpay sa likod ng rehas na bakal, naglalagas na dahon, at naiibang dulo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Lahat ay dapat umangat. Ang edukasyon ay para sa lahat. Lahat ay dapat umangat. Dito sa sangay ng lungsod ng Oroquieta, itinataguyod ang inklusibong edukasyon kung saan ang lahat ng mga mag-aaral, anuman ang kanilang kakayahan, pinagmulan o hinaharap na mga hamon, ay may pantay-pantay na pagkakataon upang matuto. Ang edukasyon ay para sa lahat. Lahat ay dapat umangat. Kaya, dito isinasalang-alang ang pagtanggap at pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba at tinitiyak na ang lahat ng mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng di-kalidad na edukasyon. Bigaten DepEd 10, Batang Panatag, Bansang Matatag, pag-angat ng edukasyon, una sa ating misyon. Hindi hadlang ang malamig na rehas na bakal o ang mataas na pader ng piitan upang makamtan ang kaalaman. At lalong hindi hadlang ang edad upang makahabol sa pag-aaral. Ito ang napatunayan sa kaso ni Edelbert Cabacha, dating inmate sa Bureau of Jail Management and Penology, Oroquieta City, na nakapagtapos noong 2018 sa ALS. Narito ang kanyang kwento.
Ang edukasyon ay para sa lahat. Lahat ay dapat umangat, tulad ng paglipad ng isang eroplanong papel. Isipin mo, kapag nagtiklop ka ng isang eroplanong papel, lahat ng bahagi nito ay mahalaga para makalipad. Dito sa kasalukuyang itinatayong Asenso Misamis Occidental Medical Center, matutunghayan natin ang kwento ng isang dating bilanggo na nagbago sa tulong ng programa ng Department of Education na Alternative Learning System. Ako si Ray Elisha Relos at ngayong araw, sasamahan ninyo kami sa isang natatanging paglalakbay, ang pag-asa at pagbabago sa pamamagitan ng Alternative Learning System. Sa tulong ng alternatibong sistema ng edukasyon o ALS, maraming Pilipino kabilang na ang mga dating bilanggo ang nagkakaroon ng pagkakataong ituwid ang landas at makapag-aral muli. Ngayon, kikilalanin natin ang kwento ni Edelbert Cabacha, isang dating bilanggo na nagpatunay na hindi hadlang ang kahapon sa pag-abot ng pangarap. Nakabalon ako ng kanang lingon nila nga ALS nga sukad nga nasulod ko sa BJMP o niabot tong mga maestra nga mo lagi na nga nay ALS nga ipahigayon sila sulod. Gusto po na ako makakatunog mo lampos palagi sa eskwela lagi ta. Gusto na ko mo taas pa kung para mabago akong kagaling. Oroqueta City Division highly values the significance of DepEd's alternative learning system. This parallel learning system offers out-of-school youth and adult learners a second chance to develop basic and functional literacy skills. It also provides alternative pathways for them to complete their basic education. Kaagi ka na ko dito, diligid ko dalhin kayo. Pitos kayo, laay, taguol, sakit. Pero sa panahon nga niabot ng ALS murag nawala-wala murag na pressure ang utok nga murag nawala pud medyo akong mga kamingaw, humingan kay naa sila na ako makahalubilo. Unang naragi ko'y kauban sa mga. Alternative Learning System, ALS, serves as a practical option to the formal education system, catering to learners who face unique challenges. By offering flexible learning opportunities, it ensures that students can progress at their own pace and in a manner that suits their individual circumstances. This system empowers learners to continue their education without compromising their personal or work responsibilities. Tatabang kinako sa ALS nga dako. Nga dako nga ALS nga kuan kanang nabago ang kagulingon dayon. Nakakaton kong mga trabaho. Through ALS, learning can take place anytime and anywhere, depending on the convenience and availability of the learners. This flexibility allows out-of-school youth and adult learners to pursue education while managing their personal obligations. Our division, Oroqueta City, remains committed to supporting this program, recognizing its vital role in fostering inclusive education for all. Pasalamat ko sa ALS, Alternative Learning System, nga naabot sa akong kinabuhi na. O bilang gumika nilang Ma'am Jubilin, Ma'am Suarez, dako ikog salamat, Ma'am, thank you kay Ma'am. Dako kay katabang sa akong kagulingon na Ma'am, kung nabago akong kagulingon. Nausab akong mga akong kagulingon nga naabot na ko sa akong kana. Salamat sa DepEd nga naabot karon, ilang gipasay sa akong kagulingon o sinaagan ako dito sulod. Salamat sa tanan, salamat. Lahat
lahat ng mga mag-aaral ay may pantay na karapatan sa edukasyon, kahit nasa bilangguan, kahit na iba ang kultura at pananampalataya, at kahit may kapansanan. Si Adelbert ang buhay na patunay sa kasabihang habang may buhay, may pag-asa. At dahil sa pag-asang kaloob ng ALS, nagawa niyang makaahon, makabangon at makapagsimulang muli. Bagaman may sariling wika at kultura ang ating mga kababayang Muslim, hindi sila dapat itinuturing na iba. Kaya't sa pagsulong na maisama ang Arabic language and Islamic values o ALIVE sa programang pangedukasyon, napahahalagahan ang kanilang kontribusyon sa lipunan. Paano nga ba natutugunan ng mga guro sa ALIVE ang pangangailangan ng mga mag-aaral na Muslim? Ating alamin mula kay Ferlie. Ang edukasyon ay para sa lahat. Lahat ay dapat umangat. Dahil dito, binubuksan ang mga pintuan para sa lahat ng mga mag-aaral na makilahok sa lahat ng aspeto ng edukasyon. Binibigyan din sila ng suporta na naaayon sa kanilang mga pangangailangan, kabilang ang espesyal na serbisyo at mga akomodasyon. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من Itinuturing na bayani at yaman ng lungsod ng Oroquieta ang dalawang guro ng ALIVE o Arabic Language and Islamic Values Education ng Kagawaran ng Edukasyon na tampok sa ating istorya ngayon. Inna yawmal fasli kana miqata. Sila ang mga natatanging guro na nagtuturo ng wikang Arabic. Ito ay sina Ustadz Abdul Basit at Ustadza Rohaima. Taong 2016 nang mag-umpisang magturo si Ustadz Abdul Basit ng wikang Arabic. Ito ay matapos makuha niya ang sertipikong nagpapatunay ng kanyang kakayahan o kwalipikadong magturo ng wikang Arabic. Naging inspirasyon ni Ustadz Abdul Basit ang magturo sa mga kabataang Muslim ng wikang Arabic. Dahil isa sa mga paniniwala nila ay mahalaga ito upang matutong magbasa ang mga kabataang Muslim ng mga aral na nakasulat sa kanilang banal na aklat kung saan nakabatay ang kanilang pananampalataya, ang Quran. At tulad din ni Ustadza Rohaima, naging inspirasyon din niya ang makapagturo sa mga kabataang Muslim. Paniniwala kasi ni Ustadza Rohaima ang matulungan ng mga bata na matutuhang basahin ang nilalaman ng Quran, ang natatangi nitong maiiwang pamana ng pagkakakilanlan bilang isang tapat at tunay na Muslim. Ngunit sa kabila ng kanilang matinding pagnanais na may maiwang pamana sina Ustadz Abdul Basit at Ustadza Rohaima,
malaking hamon para sa kanila ang gawing mabunga ang bawat pagkakataon ng kanilang pagtuturo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Katong akong hibati sa mga unang tuig sa akong pagtutuldo sa Arabic language and Islamic value education. Ako mga estudyante, usahay makaabot sila sa oras na alas 8:30 o alas 9, alas 9:30. Permanente sila ulahi makaabot sa klase. Ato katong hibati na ko nalisod siya ako kay tungod siya gusto na ko na makaibalo sila sa Arabic language kay ang Arabic language kanang salita sa paraiso. Ikadua, ang Bible sa mga Muslim, Arabic na lang iyang mga litra. Dili ta makabasa sa Bible sa mga Muslim kung dili ta mag-aaral, mag-eskwela sa Arabic language kay ang mga liter na mga Arabic. Katoy hibati na ko sa nakaagi ng tuig sa pagtuldo na ko sa Arabic language and Islamic value education. Ikadua akong hibati na lisod kaayo tulduan ang mga bata kay dili sila sinsirado sa Arabic kay murag ang gusto nila ng English ilang eskwelahan. Kanay lisod akong hibati sa akong mga estudyante gyud kay gusto nila dili sila manulod sa Arabic kay gusto nila na English kay tungod sa ilang reasonable nila na walay sweldo sa Arabic. Gamay kayo ang among sweldo, kabalo sa inyong among sweldo gyud. Aya kararagina na koron na so kagamit sa mga laptop, di ako mata umamrent, bako sa mga buka lesson plan, dito di ko makararagina na koron, kadi ko mata o laptop sa kuwan. Sa aya kararagina na koron, pukap ko mga wata, nakabatiya sa Quran kay mga atas. So, Quran. Gusto mga jumla ang mga atas na diiran ke batiya. So, kaya kan sa kapku mga dao na miyalok sako. Adi ko ka juga mga dao sa kuwan. Sa kaya kan sa servisyo sa kapamangda o kami akasapolo agunam ragon. Adi ko miyaka lubay so lawasakan. Miyaka lubay mambuso kapku mangda. Dahil dito, minabuti ng sangay ng Oroquieta na lumikha ng mga programang naglalayong bigyang pansin ang mga hamon sa pagkatuto ng wikang Arabic. Sa programang Convergence na dinuluhan ng mga sangay ng gobyerno, pribadong sektor at maging mga magulang ng mga kabataang Muslim. Ang naging sentro sa usaping ito ay ang pakikipag-ugnayan at paghikayat ng mga batang Muslim sa pag-aaral ng wikang Arabic. Sa pagtitipong ito, tinalakay at pinagtuunan kung paano matutulungan ang mga batang Muslim na mikilahok sa pag-aaral ng wikang Arabic at maituro ang mga kultura at tamang gawi o kilos bilang isang Muslim. Sa ginawang Convergence, nagtagumpay naman ang mga kalahok sa kanilang adhikain. Noong nakaraang taong panuruan 2023-2024, mayroon na tayong 68 mag-aaral ng Alive mula sa elementarya at sekundarya na sumasakop sa 4 na paaralan. Sa kasalukuyan ay umabot na ito sa 87 mag-aaral na umabot na rin sa 5 paaralan ang nag-aaral ng Alive. Patunay ito na maganda ang resulta ng mga adhikaing makatutulong para sa ating mga kabataang Muslim. Sa kabila ng katagumpayang ito, may mas matinding hamon at pangamba pa ang sangay ng Oroquieta
Ito ay ang gulang ni Ustadz Abdul Basit at Ustadza Rohaima. Paano kasi? Si Ustadz Abdul Basit ay nasa 59 na taong gulang na at habang si Ustadza Rohaima naman ay nasa 60 taong gulang na. Sa madaling sabi, matatanda na ang ating mga guro. Madakal kami miyaswa sa Arabic language and Islamic values ay duga sambayang kabatya sa Quran. Ugay na mga lalokos doon sa ustad ame na diyang itamuan kaganakan so alay ame sa Oroqueta Division. Hindi kailanman matatawaran ang dedikasyon at pagmamahal ni Ustadz Abdul Basit at Ustadza Rohaima sa kanilang propesyon. Dahil sa loob ng 8 taon, tanging inspirasyon lamang nila ay ang makitang natututong magbasa ang mga kabataang Muslim ng Quran at maintindihan ang nilalaman nito. Sa loob ng 8 taon, tumatanggap lamang sila ng buwanang sahod na nagkakahalaga ng 7,000. Medyo mababa ito sa inaasahan dahil sa hirap ng kanilang trabaho. Dagdag pa nila, hindi na sila pabata. Tanging isip na lamang ang nananatiling may kaya pang magturo, ngunit ang katawan ay hirap at pagod na. Dahil dito, minabuti ng kagawaran na bigyang tuon ang mga matatandang guro ng Alive na nais nang huminto sa pagtuturo. Kung kaya, puspusan ang ginawang paghahanap ng sangay ng orokyeta ng mga gurong susunod sa yapak ni Ustadz Abdul Basit at Ustadza Rohaima. Ang Project Kialis ay alinsunod mismo sa pangalan ng pasulit na Kialis o Qualifying Examination in Arabic Language and Islamic Studies. Ang programang ito ay naglalayong bigyang suporta ng buong puso ang prospective Alive teachers na pumasa sa pasulit na nabanggit. The local government unit of Oroqueta and the school's division office are deeply committed to supporting DepEd's mission and vision by investing in educational programs, infrastructure, and resources. Their strong collaboration ensures that educational initiatives are inclusive, reaching diverse communities, including learners in special education and indigenous peoples' education. This partnership drives the improvement of education quality, paving the way for a brighter future for all learners in Oroqueta City. At the heart of Oroqueta City, education and community work hand in hand to uplift the lives of its people. Under the visionary leadership of City Mayor Lemuel Merrick Mananggit Acosta and the dedicated guidance of our school's division superintendent, Ma'am Jean G. Veloso, a strong and functional school board has been formed through Executive Order Number 28A 2023. This board is a powerful force in shaping the educational landscape, bringing together the LGU and the education sector to create a brighter future for all. The school board stands as the cornerstone of Oroqueta City's commitment to delivering quality education for its learners, the Oro Treasures. It unites the local government unit and the education community in a shared mission to nurture every student's potential. Together, they are building a future where every child in Oroqueta thrives and succeeds. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako si Abdul Malik Borong, taga Oroqueta City. Ako po ay kasama sa nakapas sa Qualifying Arabic Language on August 2004. Nais ko pong ipahayag ang aking pusong pasasalamat sa Division ng Oroqueta, lalong-lalo na po kay Alo. Po sa kanya, tungan niya po ako, binigyan niya po ako ng ito para mapag-aral, para sa exam. Po ay makapagturo sa madaris. Ito po mabubuting sal na Muslim dito sa salamat ako po sa Panginoon dahil sa Kialis exam. Upang mahikayat ang iba pang mga prospective teachers na maipasa ang Kialis at magturo ng Alive, sa pamamagitan ng Project Kialis,
pinuksan ng sangay ang mga item upang maging alive teacher. Kasabay nito, ang pagpapataas ng sahod na sa dating 7,000, ngayon ay nasa 12,000. Kasama na dito ang libreng tulong upang maipasa ang QIALES examination. Mas nalinang pa ang Arabic Language and Islamic Values Education sa sangay ng Oroquieta sa pamamagitan ng pagganyak ng mga alive teachers sa taunang Ascenso Oro Treasures Awards. Sa katunayan, nanalo ang Oroquieta City Division sa prestihiyosong 2023 Pasidungog sa Amihanang Mindanao sa kategoryang Most Outstanding Teacher Madrasa Education Program sa katauhan ni Ma'am Basima Sadang. Isang malaking karangalan na matanghal ako bilang Most Outstanding Alive Teacher sa Pasidungog sa Amihanang Mindanao 2023. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi ang pag-angat ng buong Alive program sa sangay ng lungsod ng Oroquieta. The Division of Oroquieta City places great importance on its program on awards and incentives for service excellence. This program aims to motivate both teaching and non-teaching staff to consistently perform their best in delivering quality education and services to our learners. Through this initiative, we recognize and celebrate the hard work and dedication of our employees. We grant awards and incentives to teachers and employees who have demonstrated exceptional performance or rendered meritorious service. This recognition served not only as a reward, but also as encouragement for continued excellence. By doing so, we foster a culture of commitment and passion in serving our learners. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga guro sa pagkatuto ng mga kabataan. Tunay na nakamamangha ang mga ganitong tagpo na kahit anong lahi at wika, kaya kang abutin ng edukasyon. Ito ang kaligayahang hindi kailanman matutumbasan ng pera. Patunay na si Ustadz Abdul Basit at Ustadza Rohaima na hindi rason ang pagod kahit uugod-ugod. Tulad ng pakpak ng isang eroplano na nagpapatatag para makalipad tungo sa tagumpay. Isang pagpupugay sa mga guro ng Alive na sa kabila ng kakapusan ng mga resources at kakarampot na sweldo ay buong sikap na ibinabahagi ang mga dapat malaman ng mga mag-aaral sa konteksto ng wikang Arabic at pananampalatayang Islam. Tatanggihan sa paaralan dahil sa taglay ng kapansanan. Ito ang isa sa mga pangunahing isinusulong sa SPED o Special Education. Napatunayan na sa mga pag-aaral na kapag nabigyan ng angkop na pagtuturo ang mga mag-aaral na may mga espesyal na mga pangangailangan dahil sa kanilang kapansanan, ang kanilang potensyal at kalaunan ay nagiging mga achiever. Isang kahangahangang halimbawa si Junella. Ang edukasyon ay para sa lahat. Lahat ay dapat umaangat. Ipinararamdam sa lahat ng mga mag-aaral na sila ay tinatanggap at pinahahalagahan, na mayroon silang pagkakataong matuto at magtagumpay para sa isang magandang bukas at produktibong bahagi sa lipunan. My name is Aspasha. I wanna muna on Mantilia. I am 8 years old. I live in Oroquieta, Oroquieta City. When I grow up, I want to be a doctor. I want to be engineer, a computer
engineer someday. Simula nung bata pa ako, pangarap ko na talagang maging isang guro. Bagaman lumaki ako sa isang mahirap na pamilya, hindi ako pinanghinaan ng loob na isang araw makakamit ko ito. Sabi ko pa nga sa sarili ko nun, magsisikap ako at ipapakita sa lahat na kung kaya nila, kaya ko rin. Isinilang na normal si Junilla. Sa edad na 2 taon, napansin ng kanyang mga magulang na may sintomas na siya ng glaucoma. Dahil sa tradisyonal na paniniwala, hindi siya agad napatingin sa doktor hanggang sa tuluyan ng hindi makakita si Junilla. Napanghinaan man ng loob ang kanyang pamilya pero hindi si Junilla. Nang tumungtong siya sa 7 taong gulang, ay pumasok na siya sa paaralan. Si Ma'am Miladeth Pulutan, ang unang SPED teacher ni Junilla sa Oroqueta City Central Elementary School. Grade 2 pa lamang, sumali na si Junilla sa spelling bee at iba pang mga patimpala. At kahit may kapansanan siya, ay kaya na niyang makipagsabayan sa mga regular niyang mga kaklase. Bilang guro ni Junilla noon, paano mo siya mailalarawan? Si Junilla ay isang tahimik, mabait at magalang na bata. Subalit sa kanyang aura ay nag-graduate talaga ang kahusayan at tiwala sa sarili. Kumusta naman po ang kanyang pakikitungo sa klase? May mga pagkakataon bang sinusumpong siya o di kaya lumiliban sa klase? Wala sa kanya yung sumpong. Pero may mga pagkakataon na masaya siya nakipagkwentuhan, nakipagkantahan, at nakipaglaro sa kanyang mga classmates. But most of the time, pinipili talaga niya na magbasa. Grade 4 pa lang siya, natapos na niya yung mga braille books, elementary braille books. O tapos by the time na nag-grade 5 at nag-grade 6 siya, nag-start na akong manghiram ng secondary books in braille kay Sir Erico. So talagang si Junilla ay hindi isang pangkaraniwang student? Hindi siya, napaka-diligent niya. May baon o wala, pumapasok talaga siya. Kung wala siya sa eskwela, it means nagkasakit siya. Si Junilla ay isa sa mga top qualifiers ng Special Science Program ng Misamis Occidental National High School, ang premier school ng Oroqueta City Division at Best Implementing School in Special Science Program. Si Sir Erico J. Humawan ay isa sa mga SPED teachers ng Misamis Occidental National High School. Siya ang nagtuturo sa mga mag-aaral na merong kapansanan sa paningin. Bilang guro ni Junilla nung high school, paano kaya niya naitawid ang kanyang pag-aaral considering na napabilang siya sa Special Science Program at marami siyang mga kamag-aral na matatalino rin? Me as a receiving teacher, resource teacher during that time, it was a very big challenge to handle and to guide a totally blind learner. So as a resource teacher, ang ginagawa ko ay nagpe-prepare ako muna ng kanyang mga materials, the instructional materials, at saka ibibigay ko sa kanyang receiving teachers para yun ang gagamitin ng mga teachers niya during the instruction. At saka every afternoon 4 to 5, meron po kaming consultation sa mga oras na yun. So every now and then, may follow-up, no? Dapat may intervention talaga for Junilla kasi nga hindi siya makakakita. At saka gumagawa din ako ng mga tactile materials, lalo-lalo sa araling panlipunan, yung paggawa ng mapa na naka-tactile. Signatura sa mathematics, sir. Sa mathematics po, gumagawa po ako ng graphs naka-tactile din. Bilang punong guro ng Misamis Occidental National High School, ano po yung mga programa na sa tingin mo ay kontribusyon sa tagumpay ng ating mga mag-aaral at kabilang na doon si Junilla bilang mag-aaral sa science program? Buong galak kong ibabahagi sa inyo na mula noon hanggang ngayon ay nangunguna ang Misamis Occidental National High School bilang Best Implementing School ng Science Program sa Region Jess. Nagkaroon tayo ng magandang pasilidad at naipadala natin ang mga guro sa iba't ibang seminar na tumugon sa pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Ang Special Science Program ay nagbibigay ng mas advanced na curriculum sa science, mathematics at research na may layuning palakasin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa mga agham pangkalikasan,
teknolohiya at inobasyon. Kasama rito ang mga aktibidad tulad ng science fairs, math olympiad at mga academic competitions na nagtutulak sa mga mag-aaral. Napaunlad rin ang kanilang mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip at problem solving. Nung ako'y nagkolehiyo na, masasabi kong yun na talaga ang totoong pakikibaka sa buhay. Dahil nga, mas mahirap na ang pag-aaral. At bukod pa doon, malayo na ako sa aking pamilya. Ngunit, talagang pursigido akong mag-aral. At alam ko na hindi ako pababayaan ng ating poong may kapal. As the Division Special Education Supervisor, I am proud to highlight the priority given to our special education or SPED program. Inclusive education is at the forefront of our mission, ensuring that both our SPED learners and teachers are valued through our division initiatives. This commitment is reflected in our continuous efforts to enhance support and resources for special education. One significant step we have taken is the allocation of more reclassification items, especially for SPED teachers and the job-ready transition program of our SPED learners. This demonstrates our dedication to addressing the unique needs of our learners and professional growth of our teachers. By investing in SPED, we reaffirm our goal of fostering a more inclusive and supportive educational environment for all, our Oroqueta treasures. The Division of Oroqueta City is steadfast in its mission of providing quality, equitable, relevant, inclusive, and complete basic education to our learners. The K-12 and Matatag curriculum keep us on track in building a solid foundation for holistic education and lifelong learning. Our efforts are focused on making the curriculum relevant to the evolving needs of the society, producing competent, job-ready, and responsible citizens, resonating our city and province battle cry that every Oroquitanon and Misamisnon shall live peacefully, progressively, and happily. By continuously implementing and adapting our need-based and research-informed programs and providing the required resources and facilities, we ensure that our students develop the KSAVs, or knowledge, skills, attitudes, and values they need in making themselves real champions in life, regardless of their status, circumstances, strengths, and special needs. All these and more are carried out by our committed, competent, well-supported, and inspired teachers and non-teaching personnel. With our mantra, performance and relationship, we take pride in building a better Oroqueta City, a better Misamis Occidental, a better Northern Mindanao, and a better Philippines by nurturing our learners, our Oroqueta treasures. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Junila bilang staff ng CSWD Oroqueta City. Tunay nga na kapag may tiwala tayo sa sarili, pursigido tayo sa buhay, at higit sa lahat sa ating may kapal, makakamit natin ang ating pangarap. Kaya ang edukasyon ay isang paglalakbay na nagsisimula sa pagtanggap at pagpapahalaga sa bawat mag-aaral at nagtatapos sa isang paglipad tungo sa isang magandang kinabukasan. Masasabi natin na sa narating ni Junela dahil sa SPED, nabigyan siya ng pagkakataon na tumingin sa hindi kayang makita ng mga mata. Ano ba't nilalayo ng inklusibong edukasyon na malagpasan ang mga hadlang sa pagkatuto ng lahat ng mga mag-aaral? Ano man ang kanilang kalagayan, katayuan sa buhay o uring kinabibilangan. Isa itong mahalagang hakbang ng kagawaran ng edukasyon upang matiyak ang bawat mamamayan ay may patas na pagkakataon upang matuto at umasenso. Karapatan ng lahat ang makapag-aral dahil ang karunungan na makakamtan ay susi upang makawala sa hawla ng kamangmangan.
Edukasyon din ang sandata laban sa kahirapan at panimulang hakbang tungo sa pag-unlad hindi lamang ng sarili, kundi maging ng lipunan. Tanda ang inklusibong edukasyon ng pagkakapantay-pantay at katarungan sa lipunan kung saan walang napag-iiwanan. Muli, aming bibigyang diin na ang edukasyon ay karapatan na dapat matamasa ng bawat mamamayan. Kaisa ang sangay ng lungsod ng Oroquieta sa advokasya na ang edukasyon ay para sa lahat. Lahat ay dapat umangat. Kami ang inyong lingkod para sa Bigatin DepEd 10, Batang Panatag, Bansang Matatag. Ako si Rachel Rose Pesaral. At ako si JC Robert L. Kimno. Pag-angat ng edukasyon, una sa ating misyon.
Amihan ng Mindanao, pagkahiusan ng paibabaw. Bigatin, dependen, pagpadayon sa edukasyon, mao'y tumong nga maangkon. Bigatin, dependen, Depend Northern Mindanao, for the learners then and now. We're always here to serve you no matter how. Pangarap natin abutin, pagsisikapan nating kamtin, kalidad na edukasyon para sa bata, para sa bansa. Kauban, kasaligan, kadampan, kadeped. Kauban, kasaligan, kadampan, kadeped. Amihan ng Mindanao, Deped Northern Mindanao. Amihan ng Mindanao, pagkahiusan ng paibabaw. Bigatin, depedin, pagpadayon sa edukasyon, mao'y tumong nga maangkon. Bigatin, depedin, Deped Northern Mindanao, for the learners then and now. We're always here to serve you no matter how. Pangarap natin abutin, pagsisikapan nating kamtin, kalidad na edukasyon para sa bata, para sa bansa. Deped Northern Mindanao, amihan ng Mindanao. Bigatin, depedin, bigatin, depedin.